back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Isang ulang gabi dahil napakalakas po ng ulan ngayon dito sa Camden City. Pero kahit maulan, ay iinit po ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos. At dito na po tayo sa Mark chapter 14, verse number 32. Okay, so pag nasa labas po kasi kami, pag nasa Batak o sa Salman, ay wala po akong ginagamit na OBS studio katulad dito, kaya ano lang talaga sa cellphone. Pero anyway, nakakapag-daily words of encouragement pa rin naman po tayo. Pero pag nandito po kami sa bahay, ay meron pong ganitong klaseng software na OBS Studio. Kaya nakakalagay po tayo ng PowerPoint saka mga verses sa ating screen. Okay? So tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito na pwede kaming mag-aral muli ng salita. Tulungan niyo kayong maunawaan ito. Kayo po ang maitaas sama. Pagpalaan niyo po lahat ng nakinig. Saan man po sila naroon. Patawad din po sa lahat ng pagkakasal at pag-uulang. In Jesus' name I pray. Amen. Dito na po tayo sa Mark chapter number 14 verses 32 hanggang 42. Sabi po ng Biblia, alright, so, and they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit ye here while I pray, I shall pray." Yan po ang pamagat natin. Sit ye here while I shall pray. And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy. And said unto them, "My soul is exceeding sorrowful unto death, tarry here and watch." And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt." And he cometh and findeth them sleeping, and saith unto Peter, "Simon, sleepest thou? Couldest not watch 1 hour? And ye shall pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak." And again he went away, and prayed, and spake the same words. And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy, neither wist what they want to answer him. And he cometh the third time, and said unto them, "Sleep now, and take your rest. It is enough. The hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed upon the hands of sinners. Rise up, let us go. Lo, he that betrayeth me is at hand." Tingnan po natin ang pwede natin makuha dito po sa kwentong ito. Noong ang Panginoon nagpray sa Garden of Gethsemane, yung mga disciples niya ay watch and pray, pero natutulog po sila. So, yun lang po. Ang Gethsemane po dito ay garden near Jerusalem. Yung heavy naman po, galing sa Greek word na ademonio, so ang ibig sabihin, be full of heaviness. Kasi ang Panginoon po talaga mabigat sa kanya yan dahil mamamatay po siya dyan. Kaya nasabi niya, "If possible, let this cup pass from me." Diba? So, yung heavy po dito, be full of heaviness or to be distressed. Yung sorrowful naman po
ay perilupos sa Greek. Ano? Ibig sabihin, intensely sad, grieve all around. Yan. So, intensely sad. Ano ho? Yung sorrowful po dito. Alright? So, sabi ng Panginoon sa kanila, my soul is exceeding sorrowful or intensely sad. Alright? And yung watch naman po dito is Gregorio vigilant. Mag-match up. Keep awake. Oo. Parang duty guard po yan eh. Security. Vigilant. Keep awake. Oo. So watch and pray. Sabi ng Panginoon sa kanila. Yung pray po dyan ay supplicate or worship. Cause kausapin ng Diyos. Yung temptation po dito, let's see, enter into temptation, Erasmus sa Greek, ay adversity or evil, experience of evil. Pag hindi kayo nag-watch and pray, ay mapapasok kayo sa temptation, sa adversity or experience of evil. Kaya sabi ng Panginoon, watch and pray, lest ye enter into temptation. So una po dito, Jesus prays in Gethsemane. Basa po natin sa verses 32 hanggang 34. And letter A, sabi ko, he prayed because of his heavy burden. So nag-pray po siya kasi mabigat sa akin to, sabi niya, exceeding sorrowful, intensely sad, di ba? Kaya nag-pray po siya. Sabi niya sa Diyos Ama, kung pwedeng hindi na mangyayari sa akin ito, ay all things are possible with you, but sabi niya, not my will, but thine will. Sapagkat alam niya po ang purpose niya, bakit siya naparito sa lupa upang mamatay para sa tao. Pero ang kagandahan po, ay he prayed because of his heavy burden. Kaya alam niyo po, pag may heavy burden ka, huwag kung kani-kanino mo sabihin. Huwag sa kapitbahay. Huwag sa tao. Kasi pag nag-away kayo ng taong sinabihan mo, i-chismis niya lahat ng sinabi mo sa kanya, sisirain na niya. Kaya huwag sa tao, ho. Pag mayroon tayong heavy burden, kabigatan, dinadala, ho, na mahihirapan tayo, sabihin natin sa Panginoon. Alright? He prayed because of his heavy burden. Huwag kani-kaninong tao. Dapat sa Diyos. Alright? Letter B, Jesus takes Peter, James, and John. When Jesus leads you in a certain direction, it is better that we obey. Kasi dinala niya eh. Alam niyo po, kung saan man tayo dinadala ng Panginoon, better obey. Why? Because God's direction is the best place to go. Alright? God's plan is the best plan. God's ways are the best ways. Kaya kung dinadala tayo sa church pag linggo, magsimba ka, hindi lang umaga, kahit half gabi ng church, Sunday afternoon. Kahit yung prayer meeting, napakaganda po yung preaching kanina at yung prayer time namin, marami po kaming pinag-pray. Kung saan tayo dinadala ng Diyos, pupunta po tayo. Katulad dito, dinala kami sa Candon City, God's ways are the best ways, God's direction is the best direction. Kung saan tayo dinadala ng Diyos, pupunta tayo. Kung doon kayo sa Salvador Segundo, mag-outreach, pag Sunday afternoon po, pupunta kami doon, go. Kung ipo-close ang Diyos yan, di close. Pero may direksyon ang Panginoon kung saan niya tayo dadalhin, di ba? Pero hanggat gusto ng Diyos, sa Salvador Segundo tayo, dahil napakaraming tao dyan, doon po tayo. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos, doon tayo pupunta, kapatid. Because His direction is the best direction for us to go. Hindi po tayo magkakamali ng pupuntahan at gagawin kung sumusunod tayo kung saan tayo dinadala ng Diyos. Alright? Hindi yung pagkakaibigan mong sinunod mo, dadaling ka niya sa sugalan, sa bilyaran, dadaling ka niya sa inuman, dadaling ka niya sa nightclub, sa casino. Pinakamaganda ay yung kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Parang dito, Jesus takes Peter and James and John, di ba? Letter C, Jesus told his disciple to watch and pray. Alright? So, pag sinabihan tayo ng Panginoon, watch and pray, huwag pong matutulog. Kasi, yes, we enter into temptation, sabi ng Panginoon. Alright? Pangalawa, Jesus' prayer was, Abba, Father, all things are possible unto thee, take away this cup from me, nevertheless, not my will, but thou wilt. Sabi niya dito sa verse 36. So, letter A, Jesus said to the Father, take away this cup from me, nevertheless, not my will, but thou wilt. So,
Ang kagandahan po dito sa panalangin ng Panginoong ito, bagamat kung pwede, sabi niya, hindi na ako mamatay eh. Alright? This cup is the suffering of Christ at the cross. Pero, nevertheless, ganun pa man, hindi dahil gusto ko, kundi ang gusto mo. Ganun din po dapat tayo mga kapatid. Ang prayer natin ay, Panginoon, anong gusto mo? Hindi yung gusto ko. Oo, kasi tayo maraming gusto. Ako, may gusto rin po akong course noon. Pero ang gusto sa akin ng Panginoon, mag-mission, di ba? Maglingkod sa Kanya. Not my will, but the will. Panginoon, oo, ano bang gusto mong course ko? Anong gusto mong trabaho ko? Panginoon, gusto mo bang trabaho ko ay may conflict sa Sunday worship? Alright? Dapat alam niyo yung mga kapatiran na may trabaho ng linggo, hindi nila tinatanggap, pero ang kagandahan pong testimony nila, binigyan sila ng mas magandang opportunity, mas malaki ang sahod, mas magandang opportunity, nakakasimba pa sila, nakaka-worship pa sila. So, ganun po dapat eh. Not my will, but the will. Hindi yung, ay, dito na ako. Kasi, kahit hindi na ako mag-church. Sabi ng isa, ay, pag nakagraduate ako, hindi ako mawawala sa church. Oo, pero yun, may trabaho na, nakalimutan na ang Diyos ang bigay ng trabaho niya. Diba? So, wala na. Pero hindi dapat ganon. Sabihin natin, not my will, but thine. Letter B, Jesus loves the suffering he is going to take. But because of he loved us, then He died for us. Alam niya mahirap eh. Kaya nga possible, hindi na dapat mangyari sa akin to kung pwede, Panginoon. Because He knows, mahirap. Ipako ka sa cross, natiguin ka, di ba? Pahirapan ka. Pero dahil sa mahal niya tayo, ginawa niya kapatid. Ano? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, sabi ng Biblia, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Salamat sa Panginoon, mahal niya po tayo eh. Alright? Ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos, buhay ang kapalit. Wala pong hindi kayang gawin ng tao po yan. Oho, yung mamatay siya, kasi mahal niya, wala naman siyang kasalanan, mamatay siya para bayaran ang kasalanan nila. Diyos lang po ang nakakagawa yan, kapatid. Ganun po tayo minahal ng Diyos. Ganun po nagsakripisyo ang Diyos. Ano? Ganun po siya naghirap para sa atin. Samantalang sa atin, mag-church lang tayo, nahihirapan pa tayo. Bumalik lang ng Sunday afternoon. Pag may worship ang Sunday afternoon yung churches ninyo. O, pumunta ka. Alright? Kasi ang Diyos nga nagsakripisyo eh. Ang Diyos minahal tayo. Ang Diyos naghirap para iligtas tayo sa impyerno. Alam niyo po, whenever we go to church, one reason why we are going to church every Sunday is not only to worship God, but it is the celebration of our salvation. Pag-celebrate po ng kaligtasan natin eh. Oo. Alright? Bakit? Minahal tayo ng Diyos. Nagsakripisyo siya sa atin. Tayo, Sunday afternoon, hindi tayo makabalik. Diyos na nagsakripisyo tayo, hindi? Prayer meeting, di ba, Webes? Hindi tayo makapunta. Diyos nga, nagsakripisyo, iniligtas tayo eh. Ang tunay na ligtas, nagpapasalamat sa Diyos. Ang tunay na ligtas sa impyerno, ay nagwo-worship yan. Ang tunay na niligtas ng Diyos, may bunga po yan. Hindi yung inaayawan niya ang gawain ng Diyos, inaayawan niya ang prayer meeting, inaayawan niya ang worship Sunday morning, afternoon. Hindi niya inaayawan yan. Bakit? Pasasalamat sa Diyos. Minahal niya ako, magsiselebrate ako, iniligtas ako ng Diyos. Dapat may bunga po yan. Kasi kung walang bunga, baka hindi ka ligtas, impyerno ka pupunta. Siya sa atin mo kung tunay kang ligtas. Kung tunay kang iniligtas ng Diyos sa impyerno, tunay kang nanampalataya, tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at nagkamit ka ng buhay ng alhanggan. Tiyakin niyo ho. Tiyakin natin. Letter C, Jesus suffered so that we would not suffer in hell. So salamat sa Panginoon, siya na po ang naghirap para hindi na tayo maghirap. At panghuli ho, watch ye and pray lest ye enter into temptation. The spiritual is ready, but the flesh is weak. Sabi dito sa verse number 37 at 38. So letter A person who lacks prayer is prone to temptation. Kaya sabi ng Panginoon, watch ye and pray lest ye enter into temptation. That's why a person who lacks prayer
is prone to temptation. Kaya sabi ko, napakalaga po yung prayer meeting. Punta po tayo Thursday night dito sa atin, Thursday afternoon, 5:30. A person who lacks prayer is prone to temptation. Diba? Kaya tingnan mo, natitempt, hindi ka nagsisimba, hindi ka naglilingkod, hindi mo naalala, Diyos, hindi ka nagpipray. Pag nagpray ka, 2 minutes, 3 minutes. Pag gumamit ka ng cellphone mo, nag-YouTube ka, nag-Facebook ka, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Pag nanood ka ng movie, marathon yan. Pag nag-pray ka, 2 minutes, 3 minutes, kaya po, prone to temptation. A person who lacks prayer is prone to temptation. Letter B, if the flesh is weak, then we need God's strength. Dahil mahina ang laman, kailangan natin ng lakas ng Diyos. Mahina na nga, hindi pa nag-pray. Mahina na nga, hindi pa nagsisimba. Mahina na nga, hindi pa nagbabasa ng Biblia. Sabi nga ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, namumuhay din sa bawat salita ng Diyos, namumutawi sa kanyang bibig. Mahina na nga tayo Kailangan natin ng lakas ng Diyos. Be strong in the Lord and in the power of His might. Yung ating pong devotion po kahapon, di ba? Prayer for daily words of encouragement. At letter C, panghuli, overcoming temptation is through watching and praying. Kung gusto mong hindi matempt, at kung gusto mong hindi magkasala, yielding to temptation is a sin. Temptation is not a sin, but yielding to temptation is a sin. To overcome that, we need to pray and watch. Vigilant. Skip away. Huwag hayaan pumasok ang kasalanan sa bahay. Huwag hayaan pumasok ang bisyo sa bahay. Huwag hayaan mairip ang alak. Watch and pray para hindi po tayo, para ma-overcome po natin ang temptation. Sa ating pagwawakas sa principles of the day, number 1, overcoming temptation is done only through our supplication. Diba? And number 2, Jesus suffered so that we will not go to suffer in hell. Kahit po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalaan niyo po, naway kahit papaano, small or little short of encouragement sa inyong mga anak ay nagbigay kaunti. Panginoon, ay naway na-encourage po sila upang mamuhay sa inyong kalooban, sabihin nila, thy will be done. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, saan man sila naroon, ingatan niyo po ang kanilang pamilya, patuloy mag-tune in kami ng daily words of encouragement dahil alam ko po na nararanasan po namin ma-discourage sa maghapon, pero at least kahit pa paano bago kami matulog, meron pong words of encouragement. Masaya po ang aming tulog, Panginoon. At patuloy matuto kami ng mga prinsipyo, kahit isa lang po, per day, sa loob ng 365 days in a year, meron na kaming 365 principles. Matibay po kami to face challenges and the devil. Kaya Panginoon, naway ang mga nakikinig patuloy mag-tune in para lumago po kami sa spiritual na pananampalataya sa inyo. Mga aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement po. See you on our next episode. God bless us all. Magandang gabi, Brother Clyde ng Sanang from Camden City. At sa lahat pa po ng nakikinig, sama po kayo naroon. See you po on our next episode. God bless you, Brother Clyde. Nasa Kandong ka? We are praying, Brother Clyde, sa iyong review sa bilang criminology for board exam.